Nagsisimula ang kwento sa isang nakakakilabot na Daruma doll na nakatayo sa isang classroom, nakaharap sa dingding. Unti-unti, inaawit nito ang isang nakababahalang kanta. Ang rule ay brutalan, kahit sinong gumalaw kahit konti ay puputukan agad ng ulo. Ang buong klase ay nag-freeze sa takot. May ilang estudyante na nagpanik at sinubukang buksan ang pinto, ngunit ito ay nakakandado. Nakita ng doll ang kanilang paggalaw at sa isang kisap mata, sila ay pinatay na rin. Biglang nagsalita ang isang lalaking estudyante na nagngangalang Satake. Sinabi niya sa lahat na manatiling tahimik. Napansin niya ang isang mahalagang bagay sa likod ng doll, may timer at isang buton doon. Kailangan nilang pindutin ang buton na yon bago mag-zero ang timer. Iyon lang ang paraan para matapos ang laro. Nang marinig ito, isang lalaki ang nagmadaling tumakbo patungo sa buton, ngunit nakita siya ng doll. Isa na namang ulo ang pumutok. 1 minuto na lang ang natitira. Lalong nagpanik ang mga estudyante at sinubukang takbuhan ang doll, ngunit lalo lang itong nagpalala. Nakita ng doll ang lahat at winasak ang mga bungo nila isa-isa. Ngayon, si Takahada at si Satake na lang ang natira. Tinignan ni Satake si Takahada at sinabi, "Kailangan mong tumalon sa ibabaw ko at pindutin ang buton na yon." Lumuhod siya sa sahig. Umakyat si Takahada sa kanyang mga balikat at hinampas ang buton sa likod ng doll. Tumigil ang laro. Nanalo sila. Pareho silang naghina ng maluwag, ngunit biglang pinatay din si Satake. Inanunsyo ng Daruma doll na tanging ang mismong pumindot ng buton lamang ang may karapatang mabuhay. Simula pa lang ito, nakatigil sa pagka-shock si Takahada. Kung ito ay simula pa lang, ano pa ang kasunod? Sa sandaling iyon, dumating ang isang malapit na kaibigan ni Takahada na si Icha, nanginginig. Sinabi nito, "Gusto ko rin sanang iligtas ang lahat. Pinindot ko ang buton ng doll sa kabilang classroom, ngunit dahil sa akin, namatay silang lahat." Sumagot si Takahada, hindi mo kasalanan yon. Namatay din si Satake dahil sa akin. Kailangan nating tumawag ng pulis. Hinugot niya ang kanyang phone, ngunit walang signal. Sinubukan nilang takasan ang school, ngunit bawat pinto at bintana ay nakakandado at sarado. Nagtungo sila sa playground kung saan natagpuan nila ang ilang survivors na nakasuot ng mouse costumes. Sa sandaling pumasok sila, otomatikong sumara ang pinto. Pagkatapos, biglang nagyelong ang lupa at isang higanteng pusa ang sumabog mula sa sahig. Nilalamon ang mga estudyante isa-isa. Tumatakbo ang lahat sa takot. Napansin ni Takahada at Icha ang isang kampanang may timer sa loob. Nakita rin nila ang isang singsing sa leeg ng pusa. Na-realize ni Takahada, kailangan nating isabit ang kampanang ito sa kwintas ng pusa bago mag-zero ang timer. Iyon ang paraan para matapos ang laro. Mabilis niyang ibinahagi ang plano sa natitirang mga estudyante. Isang second-year student na nagngangalang Kikawada, isang sobrang galing na basketball player, ang kumuha ng kampana kay Icha at sinubukang tumalon para isabit ito. Ngunit bago pa man niya magawa, sinunggaban ng pusa ang kampana habang nasa hangin at pinatay siya agad. Nakatigil ang lahat sa pangamba. Sumabog ang panik sa buong field. Nagkagulo-gulo. Biglang na-realize ni Takahada ang isang bagay, ang pusa ay umaatake lamang sa mga estudyanteng nakasuot ng mouse costumes. Sinigawan niya ang lahat, "Tanggalin niyo ang mga costume. Bilisan niyo." Sa loob ng ilang segundo, wala nang naka-mouse suit. Naglakad ang pusa sa isang sulok at hindi na gumalaw. Huminga ng maluwag ang lahat, inakalang tapos na ang bangungot, ngunit biglang nilamon ng pusa ang isa pang estudyante ng buo. Sumigaw si Takahada, "Naiintindihan ko na ngayon. Dahil wala nang mga daga sa larong ito, itinuturing na tayong lahat ng pusa bilang prey." Si Icha ay hawak pa rin ang kampana, at ngayon ay nagsimulang lumapit ang pusa sa kanya. Mabilis na nagsuot si Takahada ng mouse costume para ma-distract ang pusa. "Ako ang mag-aakit ng atensyon niya. Isabit mo lang ang kampana sa singsing o mamamatay tayong lahat." Ngunit ang brutal na pagkamatay ni Kikawada ay nagpanginig sa lahat. Walang nangahas na tapusin ang gawain. Biglang ipinagitna ng pusa ang kanyang buntot at hinampas si Takahada palabas ng field. Nasusuka at nalilito, bigla niyang narinig na nagsalita ang pusa. "Angkatin ang likod ko. Hindi ako makatulog. Pwede mo ba akong kamutin?" Nagulat si Takahada. Naiintindihan niya ang boses ng pusa. Itinaas niya ang head part ng kanyang costume at nawala ang boses. Na-realize niya na ang costume na ito ay maaaring maglagay sa kanyang buhay sa panganib, ngunit ito rin ang kanyang pinakamalaking advantage. Bumalik siya ng mabilis, umakyat sa pusa, at nagsimulang kamutin ang likod nito. Nagpurang pusa ng masaya, na-enjoy ito, at nagmamakaawa para kamutin siya ng mas malakas. Sinigawan ni Takahada ang iba, "Tulungan niyo ako. Kamutin niyong lahat ang likod niya." Ang mga estudyante ay kumuha ng wipers at nagsimulang kuskusin ang balahibo nito. Sa wakas, kumalma ang pusa at nakatulog ng mahimbing. Papunta na si Takahada para isabit ang kampana sa singsing, ngunit pinigilan siya ng school president.
Paano kang ang larong ito ay nagpapasurvive lang din ng isang tao, tulad ng Daruma game? Sino ang dapat mabuhay? Ako dapat ang magsabit. Tumaas ang tension. Lumago ang distrust. Nagsimulang magsigawan ang mga estudyante sa isa't isa. Ang malalakas nilang boses ang nagising muli sa pusa. Galit na, ipinagitna nito ang malaking paa at pinagpira-piraso ang dalawang estudyante. Wala nang oras para patulugin itong muli. Napansin ni Takahada ang isang basketball cover bag. Kinuha niya ito at sinundan siya ni Icha papunta sa sports room, dala ang kampana. Bumalik sila sa field na dala ang parehong bagay, nakatago sa loob ng bag. Naguluhan ang pusa. Hindi nito malaman kung sino ang may dala ng kampana at sino ang may bola. Biglang lumabas ng konti ang basketball pick ni Takahada. Inakala ng pusa na si Icha ang may hawak ng kampana, sumibad ito sa kanya at kinain ang bag, ngunit ang totoo ay nakatago ang kampana sa loob ng basketball cover na dala ni Takahada. Mabilis niyang itinapon ang kampana patungo sa singsing. Huminto ang hininga ng lahat. Lumipad ng perpekto ang kampana patungo sa kwintas, ngunit nagsimulang mahulog sa huling segundo. Tumigil ang mga puso hanggang sa biglang tumalon si Amaya mula sa katawan ng pusa, sinunggaban ang kampana, at isinabit ito sa singsing. Nag-freeze ang pusa. Tapos na ang laro. Binigkas nito ang tatlong pangalan, Amaya, Takahada, Icha. Lumingon si Takahada ng maluwag at nakita ang isang nakakatakot na tanawin. Pinatay ni Amaya ang natitirang mga estudyante. Ngumiti si Amaya ng madilim. Palagi kong pinangarap ang isang mundo kung saan ang malalakas ay pwedeng manghuli ng mahihina, at ngayon ay sinagot na ng Diyos ang aking mga dasal. Nanginginig sa takot sina Takahada at Icha. Lumapit si Amaya kay Takahada. Alam kong pareho ang pakiramdam mo. Naiinip ka rin sa buhay mo, tulad ko. Sumabog ang galit ni Takahada. Hinawakan niya si Amaya sa kwelyo. Anong ibig mong sabihin? Hinugot ni Amaya ang isang larawan at itinapat ito sa mukha ni Takahada. Sa litrato, habang tumatakas mula sa higanteng pusa, si Takahada ay nakangiti. Isang kakaiba at nakababahalang ngiti. Bumulyaw si Icha kay Amaya. Hindi katulad mo si Takahada. Mas mabuti siyang tao. Kumunot ang noon ni Amaya, humigpit ang kanyang mga kamao, nang biglang maglabas ang pusa ng isang ulap ng gas mula sa bibig nito. Mabilis kumalat ang gas at sa loob ng ilang segundo, nawala ng malay ang tatlo. Nang magising si Takahada, nasa ibang lugar na siya. Nagsimula na ang ikatlong laro. Nakatayo sa malapit ay isang taong hindi niya inaasahang makita dito, si Shoko, isang kaibigan mula noong middle school days. Sinabi ni Shoko sa kanya, nadawit din ako sa larong ito, ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nangyayari ito sa atin. Sumagot si Takahada, na labis pa ring nabibigatan, hindi ko rin alam, pero natutuwa akong nakita kitang muli pagkatapos ng mahabang panahon. Kasama nila ang dalawa pang estudyante, sina Tara at Toka. Si Tara ay galit na nagtatype sa kanyang laptop. Sinusubukang i-calculate ang tungkol sa higanteng cube na pumapalibot sa kanila, sinusubukang maghanap ng paraan para maka-escape. Gustong hanapin ni Takahada si Icha, ngunit mahigpit na nakakandado ang pinto. Pinindot ni Tara ang isang buton na activate ang isang projector. Nag-flash sa screen ang mga news report tungkol sa misteryosong cube at mga mass killing na nangyayari sa high schools sa buong Japan. Iniiling ni Tara ang kanyang ulo at nagsabi, kahit anong pilit mo, hindi tayo makaka-escape mag-isa. Kahit ang Japanese Self-Defense Force ay hindi makapasok sa cube na ito. Biglang lumitaw ang apat na Keshi doll. Nagsalita ang mga ito sa isang nakababahalang boses. Maglaro tayo ng Kiyome. Kiyome, isa sa nagsimula. Ang ikatlong laro. Ang mga Keshi doll ay nag-announce ng isang bagong laro na tinatawag na Kiyome. Ang rule ay simple, ang player ay magsusuot ng blindfold. Lilipad ang mga doll sa paligid mo habang umaawit ng nakakatakot na nursery rhyme. Kapag tumigil sila, may 10 segundo ang player para hulaan kung sino ang nasa likuran niya. Si Tara ang unang sumubok. Nagsuot siya ng blindfold, naupo, at pinaglibot ng mga doll habang umaawit. Tumigil ang mga ito. Nag-atubili si Tara. Naghula siya ng mali. Naglabas ng lasers ang mga Keshi, ibinilanggo siya, at hinampas ang kanyang ulo sa sahang na ikinamatay niya agad. Sumigaw si Toka at tumangging maglaro, ngunit pinilit siya ng mga kokeshi na pumasok sa bilog. Nagsimula ang laro. Lumipas ang 10 segundo. Nabigo si Tokang sumagot. Nagpanik siya at sinubukang tumakbo, ngunit sinunggaban siya ng mga doll sa mga binti at pinagpira-piraso ang kanyang katawan. Tumingin ng may paamba sina Takahada at Shoko. Ngayon, tinawag ng mga doll si Shoko para sumunod, ngunit si Takahada ang humarap sa halip. Pinalibutan siya ng mga doll, muli silang umawit. Nang tumigil sila, tinanong nila, sino ang nasa likuran mo? Ngunit nakahanda si Takahada. Bago pa man magsimula ang laro, sekretong ni-record niya ang boses ng isang Keshi sa kanyang phone. Pinatugtog niya ang recording.
Inakala ng mga doll na tapos na ang time limit at nagpanik. Samantala, tama ang paghula ni Takahada sa doll na nasa likuran niya. Nadurog ang mga kokeshi at sa loob nila ay may isang susi. Kinolekta ito ni Takahada at nagtungo pasulong kasama si Shoko. May nasalubong silang isa pang estudyante, si Yukio. Barely nakaiwas sa atake ng isang kokeshi, hinawakan niya ang kamay ni Takahada. Tumigil ang doll at umalis nang walang pambubugbog sa kanila. Ipinaliwanag ni Yukio, kapag nagkahawak kamay tayo, iisipin nila na magkaibigan tayo. Umaatake lang sila sa mga taong nag-iisa. Na-realize ni Takahada ang isang nakakagimbal na bagay. Ang survival sa larong ito ay hindi lang tungkol sa pananalo. Tungkol ito sa tiwala. Tahimik na sinabi ni Shoko kay Takahada, anuman ang mangyari, huwag mong bibitawan ang kamay ko. Napansin ni Takahada ang isang maliit na pendant na nakasabit sa lid nito, isang sirang hawahan ng tasa. Ibinalik siya nito sa panahon ng middle school. Sa araw na sobrang inapi si Shoko na halos tapusin niya ang kanyang buhay. Natagpuan siya ni Takahada sa rooftop. Hindi siya nagtanong. Nagsimula lang siyang magwalis ng mga bagay sa galit at ibinigay din niya ang mga ito kay Shoko para basagin. Binasag ni Shoko ang isang tasa at ginawa ang hawahan nito bilang pendant, isang paalala na minsan ay nasira siya ngunit nakaligtas. Marahang nagsalita si Takahada, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ko kailanman bibitawan ang kamay mo. Ngunit sa susunod na sandali, sumigaw si Icha, tumatakbo palayo sa isang kokeshi na umaatake sa kanya. Nadulas siya at nahulog. Papira-pirasuhin na siya ng doll. Agad na binitawan ni Takahada ang kamay ni Shoko at hinawakan ang kay Icha at nailigtas siya. Umatras ang kokeshi, nakita nitong magkaibigan na sila. Nasaktan ang puso ni Shoko. Umiling siya, nasasaktan, nagtaksil. Nagustuhan niya si Takahada, ngunit pinili nito ang iba nang hindi man lang nag-isip. Humihingal na ipinaliwanag ni Icha, nasa room ko si Amaya. Pinatay niya rin ang mga kokeshi doon. Kinuha niya ang susi at tumakbo. Ang apat na survivors ay nagregroup kasama ang dalawa pang estudyante, sina Oku at Kodaru. Biglang bumukas ang pader at lumitaw ang isang estatwa na may 7 keyhole. Nagsalita ito. Para matapos ang larong ito, dapat magkasamang mailagay ang 7 susi. Tanging ang mga magtutulungan lamang ang mabubuhay. May 6 na estudyante, ngunit 4 na susi lamang ang meron. Pagkatapos, lumitaw si Amaya, hinihila ang bangkay ng isa pang estudyante. May 3 pang susi siya sa kanyang kamay. Iniikot niya ang leg ng biktima para nakawin ang mga ito. Nanginginig sa takot ang lahat, ngunit nauubos na ang oras. Magkasama at wala nang ibang pagpipilian, inilagay nila ang mga susi. Natapos ang laro, bumalik ang kanilang mga damit at lumubog ang estatwa pabalik sa pader at bumukas ang isang tunnel. Naglakad sila papasok at nakarating sa isang lugar na sobrang lamig, malamig na hangin, mga dingding na nababalot ng yelo. Lumitaw ang isang puting oso na may dalang kahoy na isda. Ayoko ng mga sinungaling, anito. Huwag kang magsinungaling sa akin. Magtatanong ako. Kung tapat na sasagot ang lahat, matatapos ang laro. Kung kahit isa sa inyo ang magsinungaling, may mamamatay. Ang unang tanong, ano ang paborito mong pagkain? Sumagot ang lahat, ngunit sumiklab sa galit ang oso. Nagsisinungaling ang isa sa inyo. Inamin ni Yukio na gusto niya ang parsley, na hindi naman talaga Japanese dish. Agad siyang inakusahan ni Goku at Kotaru. Tumawa si Amaya at sumali, tinawag na sinungaling si Yukio. Hinampas ng puting oso si Yukio sa matinding galit na ikinamatay niya agad. Pagkatapos, tinanong nito ang susunod na tanong. Gusto mo ba si Takahada? Sumagot ng si Icha. Sumagot ng si Shoko. Kahit si Amaya ay nagsabi, umisi, gusto ko siya. Sumigaw ang oso. May nagsisinungaling na naman. Bumulong si Kotaru kay Takahada. Lahat tayo ay mula sa iisang school maliban kay Shoko. Hindi kanya kilala. Siya ang nagsisinungaling. Tumutol sina Takahada at Icha. Magkaibigan kami simula noong middle school, ngunit walang naniniwala sa kanila. Tinawag nilang sinungaling si Shoko. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Takahada. Tigil na. Huwag mo siyang saktan. Ngunit hindi siya pinansin ng oso. Hinawakan nito si Shoko at hinampas sa yelo, ibinaon siyang buhay. Namatay si Shoko. Kumalat ang dugo sa yelo. At biglang may lumitaw na maitim na mansa sa paa ng oso. May kakaiba sa truth game na ito. Tiningnan ni Takahada ang marka. Na-realize niyang may itinatago ang oso. Hinarap ni Takahada ang puting oso at sumigaw, alam ko na ang katotohanan ngayon. Nagsisinungaling ka na simula pa lang. Ang tunay na sinungaling ay ikaw. Sumigaw ang oso sa dalisay na galit, sumugod sa kanila, sinubukang durugin sila, ngunit naiwasan ng mga estudyante ang mga atake nito. Biglang nagsimulang magliyab ang katawan nito, at ipinakita ang tunay nitong anyo sa ilalim. Natunaw ang peking puting oso at namatay. Dinampot ni Takahada ang cup handle pendant ni Shoko, ang tanging alaala na natira sa kanya. Biglang na-transport ang natitirang 5 survivors sa isang napakalaking palace sa gitna ng dagat.
Nagsimulang mag-alala ang lahat kung ano na ang susunod na laro. Pagkatapos, isang doll ang lumabas mula sa mga hall ng palace, nag-announce, ang susunod na laro ay Kick the Can. Ngunit ngayon, ipinaliwanag ng doll, walang outsiders ang sasali. Ang larong ito ay para lang sa inyong 5. Magiging devil ang isang player, at ang 4 ay dapat magtago. Kung makita ng devil ang lahat at matamaan ng can, ang devil ang mananalo. Ang devil lang ang mabubuhay. Mamamatay ang ibang 4. Ngunit kung may isa sa 4 na nakapatid sa can bago sila mahuli ng devil, ang 4 ang mabubuhay. Mamamatay ang nakapatid bilang sakripisyo. Kailangang may mag-risk ng buhay para sa iba. Gumamit ng stick drawing para pumili ng devil. Pula ang nakuha ni Amaya. Siya ang naging demonyo. Tumatakbo ang lahat para magtago. Inilagay ang can sa first floor. Sinipa ni Amaya ang isang doll, nahulog ang can sa hagdan, inilagay ito sa loob ng isang bilog, at nagsimulang manghuli. Madali niyang nahuli si Naoko at Kotaro, at ikinulong sila sa jail area. Nakita ito ni Takahada at Ichika mula sa isang bintana. Napansin ito ni Amaya at nagsimulang umakyat ng hagdan para abutin sila, ngunit nakapila ang mga bagay sa mga hakbang na nagpabagal sa kanya. Nakataka si Takahada gamit ang isang lubid, at sinabihan si Icha na sumama. Ngunit na-realize nito na kung magkasama sila, madaling mahuhuli silang dalawa ni Amaya. Kaya tumakbo ito palayo para ma-distract siya, at nahuli pa rin. Ngayon, 3 player ang nahuli. Naupo si Amaya sa can. Hindi na kita kailangang hanapin, Takahada. Nahuli ko na ang 3. Kung magtatago ka, mamamatay sila. Iniiwas niya ito. Nag-freeze si Takahada, hindi sigurado sa gagawin. Tinawag siya ni Icha. Huwag kang magpadala sa mga salita ng gago na yon. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng lahat sa'yo. Kung mabubuhay ka ayon sa expectations nila, hindi na kita kakausapin ulit. Umiiyak ito ng malakas. Hindi pa rin makapagdesisyon si Takahada hanggang sa mapansin niya ang isang lumang suit ng armor. Lumabas siya na suot ito at hinarap si Amaya. Tawa ng tawa si Amaya. Lalabanan mo ba ako dyan? Kailangan ko lang tanggalin ang helmet mo at sabihin ang pangalan mo. Pagkatapos mananalo ako at mamamatay kayong lahat. Madali niyang tinanggal ang helmet, ngunit hindi sinusubukan ni Takahada na lumaban. Tahimik niyang sinabi, hindi ko sinuot ang armor para talunin ka. Sinuot ko ito para mapigilan ka at tumalon sa karagatan kasama si Amaya na nakatali sa kanya. Nagsikap sila. Nakawala si Takahada mula sa armor, bahagyang buhay, ubo ng ubo habang tumatakas mula sa mga tanikala. Si Amaya, nakatali pa rin, ay ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Binasag niya ang mga tanikala. Parehong tumakbo patungo sa can. Ang huling sandali. Ang unang makasipa ang mananalo. Sa isang instant na walang hininga, nauna ang sipa ni Takahada. Ayon sa rules, dapat siya ang mamatay. Naghintay ang lahat ng pagsabog, ngunit walang nangyari. Muling lumitaw ang doll, ngumingiti. Nagsinungaling kami tungkol sa pagsabog. Kayong 5 ay mga winner. Ibinigay nila ang ice cream para magdiwang. Nag-cheer ang mga survivors, naluwag, ngunit sa bawat ice cream stick, may napansin silang mensahe, winner o loser. Tanging sina Takahada at Amaya lang ang may markang winner. Ang ibang 3, sina Naoko, Kotaro, at Icha, ay agad na na-eliminate at namatay. Pinagmasdan ni Takahada ang pagkamatay ni Icha, durog sa pagkakasala. Si Amaya, sa kabilang banda, ay ngumiti, nasasabik. Inanunsyo ng mga doll na tanging ang mga may swerte at kapangyarihan ang maaaring manalo. Ang huling laro ay ang Game of Luck. Sobrang saya ni Amaya. Wasak na wasak si Takahada. Ang dalawa ay dinala sa labas ng God Cube, sinalubong ng mga nag-cheer na crowd. Ang mga anak ng Diyos, tawag ng mga tao kay Takahada bilang Diyos at kay Amaya bilang demonyo. Nag-fade out ang screen, iniwan ang kanilang mga kapalaran na hindi alam. Hindi pa tapos ang laro. Hindi kailanman naging tapos.